Hey guys! Magandang gabi! Ang mainit nga po nating update ngayon ay pumapatungkol sa latest updates and kaganapan sa mga digital records and of course dito kay Rochelle Pangilinan na kung saan ay umapak or tumapak po siya sa bagong Itabulaga. GMA 7. But before that guys, don't forget to click the subscribe button and notification bell lalo na sa mga bago lang na napapisita dito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para maging updated kayo sa mga susunod nating mga balita. Basta may kinalaman sa TVJ, sagot na po natin yan. And eto na nga, simulan po natin ang ating balitaan. Unahin na nga po natin pag-usapan ng tungkol dito kay Rochelle Pangilinan. So, ayun nga guys, at meron po siyang pasintabi hindi lang sa TVJ kundi sa mga digital records sa atin pong lahat. Para alam lang natin na nagpasintabi daw po siya sa TVJ. Nagsabi siya, humingi rin ng permiso na siya ay tatapak sa bagong Itbulaga. So ipinaalam po niya yon sa lahat and alam na po natin yon kung bakit. Syempre para iwas bashing, alam niyo naman guys, pagdating po sa mga digital records, mga nakasama ng TVJ sa Itbulaga, ay usap-usapan and big deal talaga ang loyalty. Pero dahil nga sa natapik po natin yan kanina, nabasa ko po no, ang inyong mga komento, opinion at saloobin. And so far, kakaunti pa naman yung comments pero karamihan sa nababasa ko ay positive lang na kung saan nauunawaan nila and okay lang. Gayun pa man sorry. Nauunawaan man daw pero sorry dahil hindi nila panonoorin even replay nito. Dahil solid TVJ gustuhin man pero talagang nagsaalbalutan na po sa TV5 kasama ng TVJ. So, pasensya kay Rochelle dahil wala siyang makukuhang suporta. Although, ang suporta is nauunawaan yung sitwasyon niya. Pero yung suporta na panonoorin siya ay mabobokya siya sa mga legit na regards kasi mas solid pa din ang pagsuporta sa TVJ and original host ng Itbulaga ng mga legit na regards. So, bukod dito, nababasa ko rin na sa comment section na okay lang, hindi naman daw kawalan or okay lang dahil wala rin naman daw pong nanonood sa Itbulaga tape. Sa tape Bulaga. Kaya kahit siya ay sumayaw at tumapak doon, ay baliwala lang din naman, di umano. Ayon sa ilang collegiate records po natin. So, kanya-kanya naman po tayo, no, ng paniniwala, ng saloobin, guys. And kanina nasabi ko nga po sa inyo yung side ko na medyo nasaktan ako doon sa kanyang ibinahaging iyon. Lalo na doon sa sinabi niya na yung excitement niya, even wala doon ang TVJ, ay ganun pa rin. Sobra pa rin yung excitement niya. Medyo may kirot sa puso ko. But since siya po ay humingi naman ng dispensa sa TVJ or tumawag siya sa TVJ, ipinaalam niya ito, mas pinipili ko na unawain na lamang din ang kanyang sitwasyon. Ang hirap na guys magpaka-bitter. Ano ba yan? Kakagaling lang po natin sa sakit. So marami tayong realization sa buhay. So, yung piliin na lamang po natin ang maging masaya. So, yun. At the end of the day, choice niya yon. So, kung hindi nga siguro siya nagpasintabi guys or nagpost sa social media, ako personally hindi ko malalaman na nag-guest pala siya dyan or mag-guest siya dyan sa Itbulaga ng tape So, hindi rin mainit na pag pinag-uusapan sa social media, kumbaga. Anyway, dumako naman tayo ngayon at pag-usapan ang mga kaganapan sa EAT na kung saan alam naman po natin kahapon pa lamang
talagang ano po, question mark sa mga manonood. Kung ano nga bang pinagdadaanan nitong si Ellen, guys. Mukhang nakikisabay pa sa trending na usapan ngayon sa social media about sa Kanyel tuloy. Katniel! Guys, kaya mo na ano yung kanyang mata, no? Namumugto. And ngayon, ka-OG, nako kung kailan naman malalaman, saka naman daw naghang. Grabe nga naman yun. Iba talaga ang TVJ pa, suspense. Pero mukhang magkakatotoo, guys. Ang hiwalayang Bradlen. Ano ba yan? Mukhang may LQ po ang dalawa. And, nagulantang din talaga ang lahat, guys, dahil hindi naman po natin naakalain na sa Gimiserye ay magkakaroon po ng mga ganitong problems. Maybe nakikisabay lang din po talaga sa trend or perfect timing para pag-isipin po tayo ng Legit Fabricades. Alam niyo naman, guys, ang EAT and TVJ production, matataba po talaga ang utak. But anyway, katulad ng paulit-ulit na sinasabi ni Ellen, 11-11 lang. Pero ano nga kaya ito? Magkakatotoo na nga kaya ang hiwalayan ng Bradlen? Grabe naman, kabago-bago po maghihiwalay naman agad. Anyway, sabi po dito ni Miss Nerissa Cruz, magandang gabi sa iyo. Swerte pa sila dahil malakas signal ng GMA kasi doon na lamang sila pinapanood. No choice kasi sa ibang lugar. Sa online kasi, wala talaga silang pag-asa. Butal lang ngayong nakukuha nilang viewers. Siguro, mga kamag-anak yon ng mga staff doon. Grabe nga naman yon for the support ang mga kamag-anakan. Charis. Anyway, about nga po dito, swerte talaga sila dahil sila po ay nasa malawak na network. Kumbaga ay malaki din pong factor, malaking bagay din po talaga na nasa malakas na channel ka po. Lalo na yung mga shows na ganyan. So, swerte. Speaking of swerte, ay sa swerte lang kumakapit talaga. Unlike po sa TVJ or sa tunay pong malakas ka-OG na isa pong malaking sampal kasi at katotohanan yon, mas masarap pakinggan, guys, na kahit ikaw ay nasa maliit na istasyon, mas maunti kumbaga ang iyong reach. Pero dahil tunay kang malakas, ay talagang gumagawa ng paraan at talagang umaarangkada pa din ka-OG, hindi talaga patatalo. So, ganun pa man po ang lumalabas minsan sa TV ratings, guys. So, makikita naman po natin online. Gumagawa po ng paraan ang mga Pilipino, ang mga legit fabricants kung hindi talaga kaya sa television dahil wala naman tayong magagawa dyan, ay online na lang bumabawi. So, doon pa lang makikita po natin ang tunay na malakas. Talagang kung sa kanila swertihan, ang sa atin po sure ball. Mahina man po ang signal ng TV, sinisigurado naman po nating lahat talaga na tayo po ay nakasuporta sa TVJ. So, hindi kumakapit sa swerte lang ang TVJ. Alam nyo kung anong meron sila? Hindi swerte, lakas, ka-legit Fabricades, and kapit po sa nasa itaas. So, alam naman po kasi po natin lahat na talagang sila ang nasa panig ng katotohanan. And syempre, ang sino man po ang nasa katotohanan, ang kakampi ng nasa taas. Kaya ganito na lamang din po ang blessings na natatanggap ng TVJ, and hopefully pati rin po sa kaso na kanilang kinakaharap or ipinaglalaban para sa titulong Itbulaga. Samantala, sabi naman po dito ni Sir Romeo Victoriano, maganda rang gabi sa'yo. Haha, napakaganda talaga at napakasaya ng EAT TVJ Legit Fabricants. Nakakaaliw at nakakawala ng stress. Sobrang galing ni Atasha as Lenlen and the main Mendoza as Ellen. Pati na rin sila Raisa and Karen at si Idol Miles.
Ayan, love you all, solid TVJ Digital Records. And yan po yung bagay na wala pong kasinungalingan. Totoo po na napakaganda at napakahuhusay ng Digital Records. Although bago pa lamang po si Atasha, pero kita po natin talaga ang kanyang improvement. And totoo po yan, the best, ang Digital Records at ang TVJ. Anyway, sabi naman ni Sir Manuel Ponce, magandang gabi din po sa iyo. Thanks ulit sa pa-shoutout, Miss Gandara. Basta lagi kaming nakasuporta sa inyo. Naku, wala namang anuman, Sir Manuel Ponce. Always welcome po kayo. And comment lang po kayo dyan sa baba para kayo ay ma-shoutout and mabasa natin yung mga comments nyo. Anyway, sabi pa niya dito, again, God bless and good luck. Ingat lagi. At yung boses mo okay lang. Mas lalong lumalamig sa pandinig. Naku, grabe, wag naman po yung lumalamig. Grabe nga naman, ayoko pong sumama sa SMP sa malamig na Pasko. Charis, alam niyo naman na uso ang breakup. Charis. Anyway, sabi pa dito ni Sir Manuel Ponce, good day, God bless, and good luck. Ingat po lagi, Miss Gandara. Mas lalong kumaganda ang boses mo. Hehe. Pagaling po agad tayo at huwag masyadong forsahin ang sarili. Thank you so much guys sa pag-aalala. And daramdam ko guys ang pagmamahal po ninyo. Maraming salamat Digital Records. Sama-sama tayo para supportahan ng TVJ hanggang sa maipanalo nila ang labang ito. So yun lang guys ang update natin for tonight. Don't forget to click the subscribe button. And of course, the notification bell para maging updated kayo sa mga susunod nating balita.